Kuya Jay, itago niyo na lang ako sa pangalang Geneva, 42 years old. Sa ngayon, isa na akong ganap na asawa at mailimang anak. Pero bago ko narating ang tahimik na buhay na ito, may isang madilim na kabanata sa aking kabataan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Nagmula ako sa isang pamilyang sapat lang ang kinikita para sa pang-araw-araw. Ang papa ko ay isang driver, habang si mama naman ay isang tindera. Sa kabila ng hirap, pinilit kong mag-college dahil ayaw kong habang buhay na lang kaming ganito. Pero habang tumatagal, unti-unti akong kinakapos sa matrikula at pambayad sa boarding house. Doon ko nakilala si Elle, isang kaklase na naging sandigan ko. Sa kanya ko nalaman ang isang katotohanang hindi ko akalain na may mga estudyanteng katulad ko na gumagala sa gabi para lang may pang-enroll. Dahil sa kagustuhang makatapos, sumama ako kay Elle, malayo sa aming paaralan, sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada, minsan sa ilalim ng tulay, doon namin hinarap ang realidad. Noong una, kontento na ako sa maliliit na halaga mula sa mga taxi driver o kung sino-sinong makilala namin. Pero naisip ko, hindi sasapat iyon sa lumalaking bayarin. Dahil sa aking kaputsian at taglay na ganda, sinubukan kong pumatol sa mga mayayamang matatanda. Sila ang mga taong may kakayahang magbigay ng halagang kailangan ko para sa aking kinabukasan. Sa totoo lang, Kuya Jay, bawat gabi ay labag sa loob ko ang ginagawa ko. Naduduwal ako sa sarili ko, pero tuwing naiisip ko ang aking pangarap at ang kalagayan ni na mama at papa, nilulunok ko ang lahat ng hiya. Ginawa ko ang lahat ng iyon para sa diploma na tanging yaman na maibibigay ko sa aking pamilya. Hindi naging madali ang bawat gabi para sa akin. Sa aking pakikipagsapalaran para sa matrikula, samut-saring ugali ng lalaki ang aking nakasalamuha, may mga mababait na tila nakikiramay sa aking kalagayan, may mga hindi kaaya-aya ang amoy, at ang pinakamatindi sa lahat, ang mga sadista. Isang gabi, isang karanasan ang habang buhay na nag-iwan ng sugat sa aking puso. Isinama ako sa isang marangyang kondo sa pag-aakalang isa lamang ang aking makakasama. Ngunit laking gulat ko nang pagpasok sa pinto ay 4 na lalaki ang bumungad sa akin. Wala na akong nagawa, hindi na ako nakapalag o nakaatras pa. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang pagtulo ng aking mga luha ang naging saksi sa paglapastangan sa aking pagkatao ng 4 na lalaki. Habang tinitiis ang hapdi at hirap, pilit kong iniisip ang aking pamilya. Nalaman ko kasi na na-stroke ang aking papa at kailangan ng pambili ng mga gamot. Ang pera na hawak ko ang tanging pag-asa para madugtungan ang buhay ng aking magulang. Sa kabila ng lahat ng trauma at sakit, hindi ako tumigil. Pinahid ko ang aking mga luha, inayos ang sarili at pumasok pa rin sa eskwelahan kinabukasan. Sa aking isip, 2 taon na lang at gagraduate na ako. 2 taon na lang at matatapos na ang madilim na kabanatang ito, bit-bit ang pangarap na mayahon ang aking pamilya mula sa dusa. Noong nasa 3 year na kami, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa aking matalik na kaibigang si Elle. Ang dating masigla at maasahang kasama ay tila nag-iba na ang hitsura na mumutla, tuliro, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, madalas na itong nakikitang nagsasalita ng mag-isa. Doon ko natuklasan ang malagim na sinapit ng kaibigan ko. Tulad ko, napasama rin pala si Elle sa isang grupo ng mga lalaki, ngunit hindi lang pananakit ang dinanas nito. Pinainom din siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Simula noon, tuluyan nang nawala sa sarili si Elle. Sa aking pakikipagsapalaran para sa matrikula, samut-saring ugali ng lalaki ang aking nakasalamuha, may mga mababait na tila nakikiramay sa aking kalagayan, may mga hindi kaaya-aya ang amoy, at ang pinakamatindi sa lahat, ang mga sadista. Isang gabi, isang karanasan ang habang buhay na nag-iwan ng sugat sa aking puso. Isinama ako sa isang marangyang kondo sa pag-aakalang isa lamang ang aking makakasama.
Ngunit laking gulat ko nang pagpasok sa pinto ay 4 na lalaki ang bumungad sa akin. Wala na akong nagawa, hindi na ako nakapalag o nakaatras pa. Sa loob ng silid na iyon, tanging ang pagtulo ng aking mga luha ang naging saksi sa paglapastangan sa aking pagkatao ng 4 na lalaki. Habang tinitiis ang hapdi at hirap, pilit kong iniisip ang aking pamilya. Nalaman ko kasi na na-stroke ang aking papa at kailangan ng pambili ng mga gamot. Ang pera na hawak ko ang tanging pag-asa para madugtungan ang buhay ng aking magulang. Sa kabila ng lahat ng trauma at sakit, hindi ako tumigil. Pinahid ko ang aking mga luha, inayos ang sarili at pumasok pa rin sa eskwelahan kinabukasan. Sa aking isip, 2 taon na lang at gagraduate na ako. 2 taon na lang at matatapos na ang madilim na kabanatang ito, bitbit ang pangarap na mayahon ang aking pamilya mula sa dusa. Noong nasa 3 year na kami, napansin ko ang unti-unting pagbabago sa aking matalik na kaibigang si Elle. Ang dating masigla at maasahang kasama ay tila nag-iba na ang hitsura na mumutla, tuliro, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, madalas na itong nakikitang nagsasalita ng mag-isa. Doon ko natuklasan ang malagim na sinapit ng kaibigan ko. Tulad ko, napasama rin pala si Elle sa isang grupo ng mga lalaki, ngunit hindi lang pananakit ang dinanas nito. Pinainom din siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Simula noon, tuluyan nang nawala sa sarili si Elle, hindi na nakapasok sa school si Elle. Nang kumustahin ko siya, nalaman ko ang nakakaawang kalagayan niya. Nasa bahay na lang ito at kailangang itali ng sariling mga magulang dahil nagwawala na ito at madalas na naghubad ng kusa. Ang pangarap ni Elle na makapagtapos ay tuluyan ng nawala dahil sa mga umabuso sa kanya. Dahil sa tulong ng matanda, naisagawa ko ang aking mga pinakamatinding layunin. Agad kong napagamot ang aking papa na na-stroke noon at nabigyan ng mas komportableng buhay ang aking mga magulang. Hindi na ako namroblema sa matrikula at mga gamit sa eskwela, kaya naman naibuhos ko ang lahat ng aking atensyon sa pag-aaral. Habang tinatapos ko ang aking huling taon sa kolehiyo, binuo ko ang isang matibay na pangako sa aking sarili. Ang sabi ko, pagkahawak ko sa diplomang ito, tatapusin ko na rin ang lahat ng madilim na kabanata sa buhay ko. Ginamit ko ang bawat pagkakataon para maging maayos ang aking mga grado at mapanatili ang danga sa loob ng paaralan. Hindi na ako nepe-pressure kung saan kukuha ng pera, dahil regular na nagbibigay sa akin ang matanda, nakapalit lang ang katawan ko. Matapos ang araw ng aking pagtatapos, tinupad ko ang aking pangako. Kasabay ng paghawak ko sa diploma ay ang tuluyan kong pag-iwan sa madilim kong nakaraan. Iniwan ko ang lahat, maging ang matandang tumulong sa akin, at hindi na muli pang nagpakita kahit kailan. Nais ko na magsimula sa isang malinis na tao, kung saan ang tanging dala ko ay ang aking talino at determinasyon. Dahil sa aking galing, hindi ako nahirapan na makapasok sa isang malaking kumpanya. Mabilis akong umangat sa posisyon dahil sa aking dedikasyon at husay sa trabaho. Sa loob ng 5 taon, naging sandigan ako ng aking pamilya. Napagtapos ko ang aking mga kapatid na hanggang ngayon ay bilib na bilib sa akin. Para sa kanila, ako ang huwarang ate na nagtagumpay sa malinis na paraan, hindi alam ang mga sakripisyong ibinaon ko na sa limot, sa gitna ng aking tagumpay sa karera. Doon ko nakilala si Angelo, isang manager din sa isang kilalang kumpanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na tibok ng puso. Gwapo, matalino, at may maayos na katayuan sa buhay si Angelo, ang lalaking pinapangarap ng marami. Hindi nagtagal ay nahulog din ang loob ni Angelo sa akin at ninais agad akong pakasalan. Ngunit bago kami humantong sa doon, may isang bagay akong gustong linawin. Sa isang seryosong pag-uusap, buong tapat kong sinabi kay Angelo na hindi na siya ang una o wala na ang aking pagkabirhen. Nangamba ako,
Ngunit laking gulat ko nang tanggapin niya ako ng buong buo. Hindi na inalam ni Angelo ang detalye ng aking nakaraan. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang Geneva na nasa harap niya ngayon, ang babaeng mahal niya at nais niyang makasama habang buhay. Punong-puno ako ng kaba at saya habang kasama si Angelo. 5 buwan na ang aming relasyon at ramdam ko ang wagas na pagmamahal niya. Bilang tanda ng seryosong intensyon, napagdesisyonan ni Angelo na ipakilala na ako sa kanyang mga magulang. Ngunit bago kami makarating sa bahay ng mga ito, nakatanggap kami ng tawag, inatake sa puso ang daddy ni Angelo at isinugod sa ospital. Kahit kinakabahan, sumama ako upang maging sandigan ng aking kasintahan sa mahirap na sandaling iyon. Punong-puno ako ng kaba at saya habang kasama si Angelo. 5 buwan na ang aming relasyon at ramdam ko ang wagas na pagmamahal niya. Bilang tanda ng seryosong intensyon, napagdesisyonan ni Angelo na ipakilala na ako sa kanyang mga magulang. Ngunit bago kami makarating sa bahay ng mga ito, nakatanggap kami ng tawag, inatake sa puso ang daddy ni Angelo at isinugod sa ospital. Kahit kinakabahan, sumama ako upang maging sandigan ng aking kasintahan sa mahirap na sandaling iyon. Pagpasok namin sa silid ng ospital, tila huminto ang mundo ko. Habang dahan-dahan akong lumalapit sa hospital bed, nanlamig ang aking buong katawan at halos hindi ako makahinga. Ang lalaking nakaratay at mahina. Ang ama ni Angelo na labis na iginagalang ng lahat, ay ang parehong matandang mayaman na gumamit sa akin noong ako ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Sa isang iglap, bumalik lahat ng mga alaalang pilit kong ibinaon sa limot, ang mga gabing kailangan kong magsakripisyo, ang mga sandaling kasama ang lalaking ito para lamang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko akalain na ang taong naging susi sa aking diploma, ngunit bahagi rin ng aking pinakamadilim na kabanata, ay ang mismong haligi ng pamilya ng lalaking pinakamamahal ko ngayon. Nakatitig ako sa nakapikit na matanda. Habang hawak-hawak ni Angelo ang aking kamay, walang kamalay-malay sa malagim na koneksyon ng dalawang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Para sa akin, ang silid na iyon na dapat sana ay lugar ng pagdadamayan ay naging isang bilangguan ng katotohanang hindi ko alam kung paano tatakasan. Sa sobrang kaba, halos ayaw ko nang tumuloy sa bahay ng mga magulang ni Angelo. Nagdahilan ako na masama ang aking pakiramdam, ngunit dahil sa pag-aalala at pagpilit ni Angelo, hindi na ako nakatanggi. Linakasan ko na lamang ang aking loob, baon ang panalangin na sana ay hindi ako makilala o muling makita ng taong kinatatakutan ko. Doon ko nakilala ang mommy ni Angelo. Sa aming pag-uusap, nabuksan ang isang lihim na hindi ko inaasahan. Nalaman ko na si Angelo ay anak lamang sa labas ni Ruperto, ang matandang ama nito. Hiwalay pala ang mga magulang ni Angelo dahil may sariling pamilya si Ruperto, at lumaking mag-isa ang kanyang mommy bilang isang single mom. Ang mas masakit pa rito, nalaman ko na ang mommy ni Angelo ay dumanas din ng katulad na karanasan ko, ginamit din siya ni Ruperto noon dahil sa pera at pangangailangan. Ang tanging malaking takot ko ay ang posibilidad na magising si Ruperto sa ospital at makita ako. Paano kung ituro niya ako sa harap ni Angelo? Paano kung mabura ang lahat ng respeto sa akin ng pamilyang ito? Ngunit tila sumang-ayon sa akin ang tadhana. 3 araw matapos ang aming pagdalaw, binawian ng buhay si Ruperto sa ospital. Kasabay ng pagpanaw ng matanda ay ang dahan-dahang pagkawala ng matinding kaba sa dibdib ko. Ang lihim na akala ko ay puputok na parang bomba ay tila tuluyan ng ibabaon sa lupa kasama ng taong tanging nakakaalam nito. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang puntod ni Ruperto nang walang galit, kundi may kasamang buntong hininga ng kalayaan. Sa wakas, ang aking nakaraan ay mananatili na lamang na bahagi ng kasaysayan, habang hawak-hawak ang kamay ni Angelo, patungo sa isang kinabukasan na wala ng anino ng takot.
Lumipas ang mga taon at tuluyan ko nang ibinaon sa limot ang madidilim na kabanata ng aking buhay. Sa ngayon, maayos at masagana na ang aming pamumuhay. Ang aking ina ay hindi na kailangang magtinda, at ang lahat ng aking mga kapatid ay nakatapos na ng pag-aaral, at may kani-kanya na ring direksyon sa buhay. Kinasal kami ni Angelo at biniyayaan ng 5 anak. Parehong matatag ang aming mga karera at punong-puno ng pagmamahalan ang aming tahanan. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isang bagay na araw-araw na nagpapaalala sa akin ng aking nakaraan. Sa sala ng aming bahay, nakadisplay ang malaking litrato ng daddy ni Angelo. Ito ay kagustuhan ni Angelo bilang pagkilala sa kanyang ama na, kahit anak lang siya sa labas, ay hindi siya pinabayaan at itinaguyod ang kanyang pag-aaral. Sa tuwing mapapatingin ako sa larawang iyon, tila bumabalik ang isang bahagi ng aking buhay na pilit kong tinalikuran. Isa rin sa mga nagdulot ng matinding lungkot sa akin ay ang balitang sinapit ng aking matalik na kaibigang si Elle. Nalaman kong pumanaw na ito dahil sa matinding depresyon. Ang mga magulang ni Elle ay nanatiling walang kamalay-malay sa mga pinagdaanan ng kanilang anak sa lansangan. Ang tanging alam lang nila ay ninais ni Elle na makatulong at makatapos ng pag-aaral para sa kanila. Dinalao namin ni Angelo ang pamilya ni Elle upang mag-abot ng kaunting tulong. Sa paningin ni Angelo, si Elle ay isang simpleng kaklase at kaibigan ko, ngunit para sa akin, si Elle ay ang salamin ng isang buhay na maaari sanang naging kanya rin, habang nakatayo ako sa harap ng puntod ni Elle. Tahimik akong nagpasalamat sa langit. Sa kabila ng lahat ng hirap at pasakit na dinanas ko sa kamay ng iba't ibang lalaki noon, hindi ko sinapit ang trahedyang kumuha sa buhay ng aking kaibigan. Baon ng diploma, ang aking pamilya, at ang lihim na ako lang ang nakakaalam. Ipinangako ko na hinding-hindi na muling magdidilim ang aking dinadaanan at hindi kailanman sasapitin ng mga anak ko ang dinanas ko. Kuya Jay, maraming salamat sa pagtanggap ng aking kwento.